Po sa Santa Cruz. Ako po si Noli de los Santos, taga Santa Cruz po. Isa pong mangingisda. Noon, marami. Sagana. Kayang buhayin ng pamilya. Kaya ko paaralin ang mga anak ko. Nangisda kami. Malapit lang. Hinarang kami ng BIPAR. Sasabi, mangat kaming ID. Kumuha kami ng ID ng BIPAR sa Pampanga. Para maging malaya kami. Nung nakakuha kami, mangisda kami sa ibang shoreline. Siya naman ang kalaban namin. Saan ba kami talaga may isda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, hinto muna kayo anak. Dahil na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon na po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. Paano na? Pinanganak po kaming mahirap. Sana man kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Ang iling lang namin po, mapaaral lang namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kontento sa maraming pera. Sana po, ang iling namin kay mangingisda, tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangingisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Proceed lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. 5,000, 2,000. So, tusin kami mangisda, hindi namin kailangan yan. Kung malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami? Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretsahan po. Diretsahan po, ang sinasabi ko, sa lubing ko po, diretsahan po ako. Huwag po kayong sumama sa amin kami mangingisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kami mangingisda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Yan, maraming salamat po. Ito po naman, mga may fishing vessel. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Jenny B. Buenconsejo, owner po ng Gency Fish Trading. Ito lang po ang concern ko, 3 po. Una po, kami po dati, malaya po kaming nakakalaot or namamalakaya sa West Philippine Sea. Payaw po kami, kumaga FADS. Yun po, dati po nakakaarya kami, maayos. Ngayon po, since yung nangyaring ganito, pinagbabawalan po kami ngayon. Yun po yung unang concern. Pangalawa po, doon po sa 30 nautical miles from Scarborough, ang problema po is napuputol po ang payaw namin ngayon. Wala naman pong masamang weather, walang bagyo, pero napuputol po. So, isa pong problema. At ang isa, meron pa pong isa na dati po, kunyari, malakas po ang kunyari may bagyo po or masama ang panahon, ang mga bangka po namin nakakapasok sa loob ng Scarborough. Nakakatago po. Yun po yung sinasabi ni Gob kanina na pwede kang magtago. Ngayon po, pinagbawal na rin po yun. Hindi na kami makapasok. Tapos, syempre po problema po yun, di ba? Pag malakas, no choice na. Kailangan umuwi talaga sa tabi. So, yun po ang problema namin. At isa pa po, actually po, hindi po nasasabi dito, marami pong Vietnamese vessel po na sila po ang libreng namamalakaya dyan sa West Philippine Sea. Meron po silang mga super light. Actually po, bawal po yun sa atin, sa batas. Pero ang problema po namin, bakit po ang Vietnamese, nakakapag-fishing po sila sa fishing ground ng Pilipinas. Tapos, isa pa po, dati po, super light lang sila. Ang super light po kasi is, sumusunod yung isda. Kumbaga yung sa payaw namin, nandun po ang isda. Pag nag-super light na sila, mawawala na po yung kalakal. Pupunta na sa kanila. Wala po kaming magawa.
Ngayon, ang pinakamasamang nangyayari pa ngayon is, meron na po silang lambat. Ang Vietnamese po ngayon, may lambat na. Sila na po ang umaarya sa payaw namin. Yun po ang concern namin, sir. Sana po matulungan niyo po kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat po. Sa 5 po kayo na resource person so far, nakikinig po ang members ng Joint Committee, lalong-lalo na po sa mga karanasan nyo. Kanina po na-mention ni Sir Noli ng Santa Cruz. At nakikinig po kami, malaya po kayong magpaabot. At nandito po, sinabi mismo ni Senior Deputy Speaker ni Dong Gonzales na ito po ay ipaparating namin sa kinakaukulan, huwag na pong mag-alala at maghahanap po tayo ng posible pong mga solusyon. Meron pa pong gusto magsalita, Ma'am Nanay Bing? Last, ilan pa po? Mga tatlo pa po. Manay, ikaw na po ang mag-moderate. Hello. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Joey Marabi po, mamamalakayang Sambareño. Tubong Subic, 30 anyos na po sa Masinloc. Concerns ko po dito ngayon, ang Zambales po ay coastal area. Committee hearing po ito. Sama-sama po tayo. Bigyan pansin ko una, maritime safety. Ang Zambales po ay napakalawak. Mula Subic, Olonga po, ang daming barkong pumapasok. Maliliit na mga isda, safety measures ang kailangan po namin. Huwag po tayong maging emosyonal. Maging critical po tayo. Salamat po sa pagpunta nyo rito at ibinaba nyo po ang pamahalaan. Malaking bagay po sa amin yan. Sa pagkakataong ito, kami rin po, munting maliliit na mangingisda, humahanap na rin po kami ng kaugnay namin sa iba pang mga lugar para idulog po sa inyo. Actually po, may kaugnay na po ako tungkol sa maritime safety. Ma-expertise po sila pagdating po riyan. Mula po sa bahura, mula po sa baybaying dagat, hanggang sa kalagitnaan ng karagatan. Sakop po natin yan. Kaya sama-sama po tayo. Yun po ang gustong bigyan pansin. Sana po, committee hearing na ito, mas mataas pa na antas at higit na lahat ang sinasabi po namin, ang magmamalasakit po sa Pilipinas ay tayong lahat na Pilipino. Magandang bagay po. Lumapit po kayo. Sinisiwalat namin ang makasama po namin lubhang marubdob ang kanilang mga hangarin. May para sa inyo ang kanilang mga mensahe. Alam ko naman po at malinaw sa inyo, loud and clear ang sinasabi po namin at marami pa po kaming hindi nasasabi bagamat limitado tayo sa oras. Pero nagtataas kamay po ako sa inyo. Saludo po ako sa pamahalaan. Patuloy po natin gawin ito at sama-sama rin po kami mga mangingisda na palalakasin namin ang aming pwersa sa teknolohiya, sa iba pang paraan. Sama-sama po tayo magtulungan. Sabi ko pa po, pangalawang porsyon, kung kayo po sa Kongreso, matagal na po namin pinananawagan, ang BIPAR ay isang maging departamento. DA, ilan po ano pa bang sektor ang hindi gaanong napapansin? Magsasaka at mangingisda. Napakalawak ng bilang po namin, pero kakarampot po ang pondo. Sana po, sa time nyo po ngayon, kung maaari po, isa rin po sanang bigyan pansin nyo na maging departamento na ang BIPAR. Marami pa po kaming gusto at binibigyan ko pagkakataon. Muli po, ang panatag, ang grupo namin, Deltacom. Deltacom, panatag po ako at malawak pa ang aming mga samahan. Radio at iba pang mga device at teknolohiya, pinag-aaralan po namin kung paano po namin mas matutulungan ang kapwa namin maliliit. Ngayon na rin po ang iba pang nagbibigay ng puhunan. Alalahanin po natin ang nagpapakain po sa ating hapag, kaming maliliit na mag-isda. Magandang umaga po at pagpalain po nawa tayo ng Ema San Andres, patron ng Masinloc, San Andres. Mabuhay po ang Pilipinos. Po,
Ayan, sige po, may mic naman na kayo. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng nandirito. Hindi ko man sila kilala pero maraming salamat sa inyo. Ako po si Floro de Lincia, isang Vice President sa aming samahan. Ito po yung presidente namin. At kami po ay huling tumakbo ng Scarborough May 13 yung pauwi na kami dito. At ang target sana namin, mga 18 to 20 bago kami makauwi. Para hindi kami malugi sa kargada. Kaso talagang iba na yung ginagawa nila. At para walang gulo, ang sabi ko sa kapitan, dahil ako po ang na alis na lang tayo. Huwag nating hintayin na mawatir kanon tayo. Ngayon po, pagdating namin dito sa tabi, talagang lugi po, walang kinikita. Ngayon, nagkaroon kami ng mga pagpupulong ng mga kasama sa grupo namin. Ang sabi nila ay, papaano na yung utang natin na 4.5 million? Baka makulong na tayo dyan. Ang sabi ko naman, siguro hindi naman tayo makulong. Gagawa ng paraan ng ating mayor yan at saka sa ating congressman at sa ating gobernador. Yun lang po. Marami pong salamat. Yan, maraming salamat. Isa na lang po. Hello po, magandang umaga po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsuporta sa amin dito sa bayan ng Masinloc. Ako po, Sir si Richard Mascareña. Ako po ay Fisher Fox Chairman. At ang masasabi lang po namin bilang mangingisda, kami po bilang leader sa bawat barangay, ang Masinloc po ay mayroong 13 barangay at ang 12 po rito ay puro fisherman. Kami po dito sa LGU ay mayroon rin po kami mga programa. Nakuha po kami ng mga assistance bilang tulong sa mga pangingisda. Pero po ngayon dahil po sa nangyaring ganyan sa Scarborough Shore, kami po bilang maliliit na mangingisda ay nahadlangan sa aming pagpapalakaya. Sa aming pong mangingisda, masaya po kami tuwing nakakapangisda kami at diyan po nakasalalay ang aming pagkain. At diyan rin po tuwing mamamalakaya po kami at maraming huli, siyempre po yung mga anak namin masasaya at pagdating namin, makakabili kami kung anong gusto namin. Kaya sa ngayon po, tulad po ito, isa po ang aming hangarin. Lahat po kami isang hiling. Sana po, bilang idudulo po namin sa inyo na bigyan po kami ng tulong sa bilang dagdag assistance dahil po ngayon, naabala na rin po kami sa aming pangingisda. Kaya po, sa aming Pangulo, sana po masolusyonan na yung Baho de Masinloc para kami mga taga Masinloc, si buong Sambales na nakikinabang dyan, para po malaya na po kami makapangisda at maging payapa po kaming mga mangingisda. Salamat po at umaasa po kami sa inyong tulong. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magre-react lang po ang ating mga kasamahan dun sa mga naging hinaing ng mga boses ng mga mangingisda. Unahin po natin ang Mayor ng Bayan ng Masinloc, Mayor Senyang Lim. Tayo ako para makita. Hi, sir. Yung mga nasabi po nila ay hindi lang po sa ngayon nangyayari, kaya mas lumala po ngayon. Noon, 2016, meron na pong ganyan pangyayari na medyo nagkakaroon ng kwan. Pero nakakapangisda sila. Hindi naman po nagpabaya ang local government dito po sa aming bayan. Sa katunayan po, in-upgrade natin ang mga buhat sa mga maliliit na mangingisda na dati mga tripulante lang ng bawat mga lansya ay binigyan po ng LGU Masinloc kasi nag-create po tayo ng kooperatiba. May mga database po kami dito, bawat sektor ng ating bawat mamayan.
At yung mga mangingisda, meron yung namingingisda na nasa malapit at may nangingisda sa Scarborough Shoal. Lahat po yan may mga pangalan dito. Registered po yan lahat. Lahat po sila, mula sa maliliit na mangingisda, rehistrado po lahat yung mga bangka nila. Kaya po, ito pong mga mangingisdang ito ay binigyan po ng LGU Masinloc ng pautang na halagang 1% per annum, isang lansya na malaki upang hindi habang panahon ay sila ay maging tauhan lang ng mga negosyanteng malalaki. Para magkaroon sila, makapag-avail sila ng lansyang malaki, masubukan nila may jackpot, hindi lang hand to mouth. Mangisda ka, pag maliit ang bangka mo, mamaya pag sa panahon ng tagulan, wala kang na-save, yung may sakit ang pamilya mo, wala ka nang madudukot. Kasi, sa panahon ng tagulan po, ang mga mangingisda natin ay hindi nakakapagpangisda. Malaki man o maliit ang kanilang hinahawakan. Kaya po, problema sa ngayon, mas lalo ngayon. Kaya po, sila, baka hindi po sila makalaot, makapaghanap buhay na maayos, kahit suportado po ng LGU yan, kahit may gamit po sila, yung mga affected po, temporary sa sitwasyong nangyayari ngayon. Humihiling po ako at gusto ko pong ipaabot sa ating mahal na presidente. Kaya House Speaker Romualdez din po at sa inyong lahat po na sana po tulungan nyo, kasama nyo kami ni Governor at aming mga congressman dito sa lalawigan ng Zambales kung paano natin sila bigyan, lalo sa panahon ng tagulan, ng tulong yung mga apektado lalo na hindi makapangisda ng maayos. Dito po, ang ganda na po sana ng takbo kahit papano. Yung makapangisda sila kahit sa malayo, sabi ko, huwag kayong pumunta roon sa mga lugar na apektado. Lumayo kayo para hindi kayo masaktan. Mahalaga ang buhay nyo, ang importante mabuhay kayo. Kaya, bahala ang national government sa isyong yan. Basta tayo ang gusto ng LGU Masinloc ay makapaghanap buhay sila na maayos. Pero ngayon, may hirapan po yung mga pupuntang Scarborough dahil hinaharang na rin po sila at binantaan po na ipapakulong sila. Kaya po, yun ang kinakatakutan ko po. Na isa mo dyan ang ipakulong, baka ang hirap nating tubusin yan. Pupunta pa tayong China kung paano natin sila tubusin. Kaya sana po wag mangyari at wag umabot sa ganyan. Ang dinadasal natin, ang lagi kong sinasabi sa mga Masinloqueños, ipagpatuloy ang manalangin, bago kayo lumaot, manalangin kayo. Dahil importante ang buhay ng bawat Masinloqueño sa bayang ito. Hindi lang sa Masinloc, kundi sa buong lalawigan ng Zambales. Ina-upgrade natin unti-unti ang bawat mangingisda rito. Si Governor, plano na rin niya, kaya pinakuha na rin niya yung mga pangalan sa buong lalawigan ng Zambales. Hindi lang maliliit na mangingisda, para maganda, ma-empower natin ang mangingisda natin sa buong lalawigan ng Zambales. Mabigyan din sila ng malalaking bangka upang makaabot kahit papano sa ibang lugar. Hindi rito siksikan, nag-aagawan ng lugar, kundi makapanglaot na rin kayo sa malayo. Ang dalangin lang natin, sama-sama tayo maghawak kamay na magdasal at bigyan ng mas lalong katalinuhan ang lahat ng mga namumuno sa ating bansa upang makagawa ng tamang hakbangin para sa bawat mamayan. Maraming salamat po. Salamat po. Apo, maraming salamat, Mayor Senyang. Bigyan lang po natin ng isang mensahe ang Vice Mayor ng Bayan ng Masinloc, Daddy Enciso. Ma'am, may we request na after na lang ng... Ay, okay po. Before tayo magtapos po Mag-adjourn. sila Vice and si Governor. Si Governor. Yes Thank you. po. So, Thank you maraming very much salamat, Congresswoman Maniquez. Ngayon po, dahil marami kaming sa inyo, personal experience, yung mga pinaabot nyo, technical aspect, meron din po historical, at meron din pong marami pang dumating na mga informasyon. Andito po ang ating mga kasamahan, may gustong reaction, recommendation man, at mga punto na gustong iabot po. At unahin po natin ang Congressman ng Lalawigan ng Laguna, Congressman Dan Fernandez. Thank you, Mr. Chair. Maraming po salamat. Well, ang katanungan ko lamang sa mga mangingisda, no? Kasi basically, doon sa nadinig namin kanina, talagang lumalabas na matagal na kayo nangingisda doon sa lugar
ng Baho Masinloc. At nasabi ni Governor Ebdane na panahon pa ata ng Kastila, nakapangalan na to sa Panatag, tinatawag na nating Panatag, tinatawag na nating Scarborough, tinatawag na nating Carburo. Parang meron pang Maruna at ako nadinig dati na tinatawag tong So ibig sabihin, talagang matagal ng claim to ng Pilipinas. At nabasa ko dun sa primer na tungkol dito sa Masinloc na pumasok lamang ang China noong 1980. Tama po ba yun, Governor? Nung parang pinangalanan nila yung Masinloc na yan na Wanyang. Parang gano'n nakalagay. Nung pumasok sila, ang Taiwan saka China. Ngayon, ang tanong ko sa ating mga mangingisda, basically, pag nangingisda kayo doon, talagang kanya-kanya po ba tayo na nangingisda? Kasi kanina, nadinig ko, pag umalis kayo ng Wednesday, babalik kayo ng Friday kasi masyadong malayo. Ilang oras po ba ang papunta doon? Sir? Ilang oras po? Sir, 12 hours. Hanggang 16 po, depende sa hangin. So, mga 3 araw kayo bago makabalik. Parang ganun po. At kung kayo po'y bumabiyahe doon sa areang yon, na kung saan tinatawag yung lagoon, na dinig ko kay Governor, na punong-puno ng mga isda. So, kanya-kanya po kayo ng pagbabiyahe. Ganun po ba yon? So, ang ginagamit niyo po ay yung kanya-kanyang bangka. At pag nakikita niyo yung ating mga foreigners like China, Vietnamese, Malaysia, sila rin nangingisda rin sila doon. At gumagamit din sila ng bangkang mga katulad ng bangka ninyo. Malalaki. Malalaki ang mga bangka nila. Yes, sir. Malalaki po, malalaki. At Dati po, sir, open lagoon yan, sir. Lahat, China, Malaysia, Indonesia, lahat, sir. Hindi, open ako. Okay, alam ko yun. So, siya tanong ko, kapag nangingisda kayo, kanya-kanya kayo, di ba? Opo, Kanya-kanya. Opo, sir, Tapos, opo, ang mga nakikita niyo mga vessel ng Vietnam, ng Malaysia, ng China, mga malalaking barko. Opo, Yun ang sir. ginagamit nilang pangingisda. Yes, Correct? Sir. Yes, sir. Mr. Chairman, medyo kanina kasi, tinitingnan ko yung parang malaking problema na kinakaharap nila eh. Parang somehow, nung unang panahon na tayo nangingisda, ganyan ang ginagamit natin, maliliit na bangka. Dumaan ang maraming panahon, ganyan pa rin ang ginagawa natin ng klase ng pangingisda. We have evolved. Ang China, ang Vietnam, ang Malaysia, they have evolved the fishing boat and the fishing style. Yung system ng kanilang pangingisda, ibang-iba na po ngayon. Pero ngayon, Why sir, not? Why excuse me, not? sir. Why Pero not? ngayon- Opo, sige po. Why not consolidate? I-consolidate natin ang ating pong mga grupo na kung saan sama-sama tayong mga isda ng malaking barko na dala-dala natin, complete with protective gear. Systematic ang pagkuha ng lugar kung saan tayo mangingisda na makikita natin na kung saan yung maraming isda, na kung saan matatakot din yung ating mga kalaban. Mr. Chairman, ang aking pong proposal, dahil nakita po natin yung kanilang problema that still kanya-kanya ng pangingisda ang ating mga mangingisda at pag pupunta sila sa laot, yung kanila pong seguridad ay hindi natin matatawaran. Dahil kung ganun po ang estado na kinalalagyan nila sa ngayon, na nangingisda sila using the traditional boat, I think ang ating pong mga mangingisda ay mailalagay sa mapanganib na sitwasyon. Kaya, I would propose, Mr. Chairman, siguro parating natin kay Speaker at sa ating mahal na Pangulo na i-equip natin ang ating mga... Ano po ba kayo? May kooperatiba po ba kayo? Ano, halimbawa po, sa samahan po ninyo, ilang kayong mga mangingisda na may-ari ng mga bangka? Kasi may nadinig ako sa inyo kanina na may mother boats kayo eh. Pero yung mother boats nyo, halimbawa, dumating na kayo, grupo na, isang malaking meron po ba kayong parang pinaka-mother boat? Pero gaano po ang kalaki yung mother boat nyo? Yung mother boat mo namin, sir, kumakarga po ng 6 na tonelada, ganyan po. 6 na tonelada. more or Pero less yung yan po. sa mga Malaysia, sa China, gaano kalaki yung kanila? Bako na po yun, sir. Malalaki Yun. na. Oh. Yun na nga sinasabi natin eh. I think, sa aking pananaw, siguro, kung magsasama-sama po tayo, lahat ng ating mga isda, i-consolidate natin, tingin ko, in group, we have that power. No? Na tingin ko ay mas magiging deterrent
sa ating mga kalaban. Kumbaga, protection po natin yun. And siguro, ang kanina si ano pangalan mo, brother? Noli, ramdam kita kanina. Ramdam kita. Kasi sinasabi mo, pag dumarating ang mga eleksyon, dito lang naglalabasan yung mga politiko. Pero, alam mo, kapatid, I would like to emphasize that yung order ng ating Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa naman mangangampanya si Pangulong Marcos eh. Pero nakita nyo ng pakikipaglaban na ginagawa niya sa mga bansang gustong sumakop sa ating lugar. Hiniharap na niya ang kanyang pagkatao. Kaya, may eleksyon man o wala, lalaban tayo sa kanila. So, sana kapatid, bigyan mo ng tsansa kasi itong isyong to is a national concern. Hindi lamang yung isdang kukunin nyo at kakainin nyo sa araw-araw ang ating pong iniisip dito. Ang ating pong primary objective ay yung tuluyan nating makuha ang area upang sa ganon, saganang makakapagpangisda ang ating mga mamamayan dito. Nagdulot naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay @Grace Gian, seguridad ang kailangan nila, hindi ayuda. Saad naman ni @Ledamit Nasiv, sasabihin lang kina Speaker PBBM, magbigay kayo ng assurance. Komento naman ni @Jovan Shafloro 8852, wala naman yata kayo natulong sa mga mangingisda natin doon sa Baho de Masinloc. Anong sa inyo dito mga kabayan? Maaaring magbigay ng comment below.